May isang klaseng katahimikan na mas malakas pa sa sigawan. Kapag bigla kang tumigil sa paghabol, kapag pinili mong lumayo, kapag sinabi mong, tama na, hindi mo man binigkas, pero ramdam nila at doon na nagsisimula ang ingay. Hindi sa labas, kundi sa loob nila. Anong nararamdaman ng mga tao kapag ikaw ay lumalayo? Hindi ito simpleng tanong, dahil minsan ang sagot ay salamin ng kung sino ka sa buhay nila at kung sino sila nung nariyan ka pa. Kung pinili mong lumayo, hindi ka nag-iisa. At kung gusto mong maintindihan kung ano talaga ang naiwan sa likod mo, makinig ka, dahil sa katahimikan mo may kwento at sa paglayo mo may mensahe. Lumayo ka hindi dahil mahina ka, kundi dahil napagod ka. At kapag pinili mong lumayo, maraming emosyon ang nabubuhay sa mga taong naiwan. Tahimik lang sila minsan, pero sa loob nila may nabubuo. Ano nga ba ang tunay na nararamdaman ng mga tao kapag ikaw ay lumayo? Kapag umalis ka, bigla silang nahaharap sa katahimikan. Wala na ang dating presensya mong nagbibigay liwanag o lakas. At sa katahimikan na yon, lumilitaw ang mga tanong na ayaw nilang sagutin. Anong nagawa ko? Bakit siya lumayo? Doon sila nagsisimulang mainis. Hindi dahil masama kang tao, kundi dahil hindi nila matanggap ang mga sagot na unti-unting lumilitaw sa isip nila. May mga taong nagkukunwaring hindi apektado. Pero sa totoo lang, natatakot sila. Takot na baka ikaw ang tama. Takot na baka sila ang mali. At ang guilt na yon, minsan tinatakpan nila ng galit o panlalait. Pero hindi yun totoo. Kaya mong makita, hindi sila galit sa'yo. Galit sila sa sarili nila. Dahil iniwan mo silang may bitbit na tanong na hindi nila masagot. Kapag ikaw ang laging umiintindi, sila ang may kontrol. Pero nang pinili mong lumayo, binawi mo ang kapangyarihan. At para sa kanila, nakakabigla yun. Kasi sanay silang ikaw ang laging nandyan. Ngayon, wala na. At doon nila mararamdaman na hindi ka nila pwedeng hawakan habang gusto nila. Hindi ka laruan. Isa kang taong natutong ipaglaban ang sarili mo. At yun ang bagay na hindi nila inaasahan. May mga taong hindi marunong magpahalaga habang nariyan ka pa. Pero nang lumayo ka, doon lang nila nakita ang halaga mo. Tahimik silang nagsisisi. Pero hindi nila yun aaminin. Hindi nila sasabihin na ikaw ang bumuo ng parte ng mundo nila. Ang kaya lang nila ay titigan ang bakanting espasyong iniwan mo. At sana, kahit minsan, ay naisip nilang pahalagahan ka bago ka pa lumayo. Sa bawat pag-alis, may naiiwang alaala. Pero sa likod nito, may panibagong daan ding nabubuo para sa kanila at para sa'yo. Maaaring masakit, pero kailangan. Hindi lahat ng tao ay kailangang manatili. Minsan, kailangan lang nilang ipaalala sa atin ang ating kakayahang pumili. At pinili mong lumayo dahil mahal mo ang sarili mo. At sa huli, kahit hindi nila aminin, naramdaman nilang malakas ka. At sa puso nila, alam nilang tama ang ginawa mo. Kapag wala ka na, tahimik ang paligid. Pero sa loob nila, maingay. May mga bagay silang gustong sabihin, pero huli na. Gusto ka nilang kausapin, pero wala ka na sa lugar na dati mong ginagalawan. At sa bawat katahimikan, parang sumisigaw ang alaala mo. Yun ang ingay na hindi nila matakasan. At kahit pilitin nilang itago, naroon ka pa rin. Hindi sa tabi nila, kundi sa isipan nila. Sa una, hindi nila maiintindihan ang ginawa mo. Pero habang tumatagal, matutunan din nilang igalang ito. Dahil makikita nila ang mga pagbabagong hindi nila nakita noong naroon ka pa. Makikita nila kung paanong ang paglayo mo ay hindi lang para sa sarili mo, kundi para sa kapayapaan ng lahat. At doon nagsisimula ang respeto. Hindi agad, pero dumarating din. Kapag lumayo ka, mas lumilinaw kung sino ang totoo. Yung mga naghahanap, nagtatangkang umabot, nag-aabot ng pangunawa, at yung mga nananahimik na lang, hindi dahil tanggap ka nila, kundi dahil hindi ka nila kailanman pinili. At dito mo rin mararamdaman ang ginhawa.
Dahil kahit masakit ang pag-alis, mas masakit ang manatili sa mundong hindi ka totoo. Ang reaksyon ng tao sa pag-alis mo ay hindi palaging tungkol sa'yo. Madalas ito refleksyon ng kung anong meron sila sa loob. Kung may galit, baka may sugat. Kung may lungkot, baka may nawalan. Kung may paninira, baka may inggit. At kung may katahimikan, baka may paggalang. Hindi mo kontrolado ang reaksyon nila, pero kontrolado mo ang desisyon mong lumayo. Walang sigawan, walang paliwanag, walang drama. Tahimik lang, pero malaya ka na. At sa katahimikan yan, makikita mo ang tunay na tagumpay. Ang kakayahang iwan ang hindi na makakatulong sa paglago mo. At habang lumalakad ka palayo, mas pinipili mong lumapit sa sarili mong kapayapaan. Iyon ang panalong hindi kailangang ipagsigawan dahil ang katahimikan mo ay sapat ng patunay. Kapag wala ka na, nagsisimula ang mga tanong na hindi nila agad kayang sagutin. Bakit siya talaga umalis? May kulang ba sa akin? Hindi nila ito sinasabi sa iba, pero paulit-ulit nilang inuulit sa sarili nila. Ang mga tanong na yan, tumatama hindi sa tenga, kundi sa konsensya. At kahit anong lakas ng boses nila sa labas, ang boses ng tanong sa loob, mas malakas. Minsan, hindi lang presensya mo ang nawawala, kundi pati yung pundasyon na hindi nila napansin nung nariyan ka pa. Ikaw pala ang nagsalo. Ikaw pala ang nagbigay ng balanse. At ngayon na wala ka na, unti-unti nilang nararamdaman ang pagkabagsak ng mga bagay na minsan mong itinayo para sa kanila. Hindi ka na bumibitbit, kaya sila na ngayon ang kailangang matutong humawak. Ang tunay na lakas ay hindi palaging nasa pagtutol. Minsan nasa pagtanggap. At kapag pinili mong lumayo, paninindigan mo ang katahimikan. Kahit may bumabalik, kahit may nagsisisi. Hindi dahil wala ka ng pakialam, kundi dahil napagod ka ng paulit-ulit masaktan. At ngayon, hindi mo na kailangan ng gulo para maramdaman ang halaga mo. Darating ang oras na makikita mo sila ulit. Maaaring sa alaala mo, sa litrato, o sa panaginip. Pero kakaiba na ang pakiramdam. Wala nang galit, wala nang sakit. Hindi dahil nakalimot ka, kundi dahil gumaling ka. At sa punto na yon, malalaman mong tama ang naging desisyon mo. Dahil hindi ka na naapektuhan ng taong minsang naging dahilan ng bigat mo. Ang tunay na paglayo ay hindi lang pisikal. Ito'y emotional, mental, at minsan spiritual. Ito yung uri ng pag-alis na hindi na kailangang ipaliwanag dahil ang puso mo mismo ang nagsabi, tama na. At sa bawat hakbang palayo, may inaakap kang bago. Ang bagong ikaw. Mas buo, mas tahimik, mas malaya. Kapag lumayo ka at pinili mong ayusin ang sarili mo, hindi mo namamalayang nagbabago ka na. Hindi ka na madaling maapektuhan. Hindi ka na rin kasing dali kausapin ng mga dati mong iniintindi. Hindi dahil naging masama ka, kundi dahil natutunan mong unahin ang sarili mong kapakanan. At sa bagong bersyon mo, wala nang space para sa mga taong hindi kayang alagaan ang puso mo. May mga mensaheng hindi na kailangang sagutin. May mga sulyap na hindi mo na kailangang balikan. May mga tanong na hindi mo na kailangang linawin. Kasi minsan, ang hindi pagsagot, yun ang pinakamalinaw mong sagot. At ang katahimikan mo, mas nagsasabi pa ng katotohanan kaysa sa kahit anong paliwanag. Hindi matapos-tapos ang lakad, hindi rin mabilis. Pero bawat hakbang, may direksyon. Wala nang balikan, wala nang pagsisisi. Ang mga alaala, mananatili, pero hindi ka na nito kinokontrol. Dahil alam mo na, hindi lahat ng nasa nakaraan ay kailangan sa kinabukasan. Hindi mo kailangang sumigaw para makuha ang respeto. Hindi mo kailangang magpaliwanag para matahimik ang puso ng iba. Ikaw ang ebidensya na ang katahimikan ay may lakas, na ang paglayo ay hindi palaging talo, na ang pagbawi sa sarili ay isa sa pinakamataas na uri ng pag-ibig sa sarili, sa kapayapaan, sa panibagong simula. Sa dulo ng lahat, walang galit, walang hinanakit, kundi pasasalamat. Pasasalamat sa mga aral, pasasalamat sa panahong
kahit nasaktan ka, natuto ka. At higit sa lahat, pasasalamat sa sarili mong lakas na humawak sa desisyong lumayo at hindi lumingon pabalik. At kung naramdaman mong parang kwento mo rin ito, marahil panahon na rin para piliin mo ang sarili mo. Dahil minsan, ang pinakamahalagang tao na dapat mong piliin ay ikaw. Hindi mo kailangan ng pahintulot para umalis. Hindi mo kailangan ng ingay para marinig. At hindi mo kailangan ng iba para malaman ang halaga mo. Kung ramdam mo ang mensaheng ito, mag-iwan ka ng tahimik pero totoo sa comments. At kung gusto mong patuloy na palakasin ang puso mo, subscribe ka na. Dahil dito, bawat video ay paalala, hindi ka nag-iisa sa tahimik mong lakad.